matadero ka, which means butcher, di ba? At the same time, driver ka, nung una, magkaiba yung bayad sa pagiging matadero, tapos may additional ka rin sa pagmamaneho. Kumbaga, 500 sa pag-butcher, 500 din sa pagdadrive. Every day yan. So, 1,000 pesos a day ang kinikita mo. Dati po. Then, later on, parang nung taong 2021, nawala na yung bayad sa pagmamaneho. Ngayon po, dinagdagan ako nila ng sahod, bali ginawa na po na lang 700. Wala bang sinabi na, okay, simulan ngayon dahil tinaasan ka namin, ikaw ay isang driver na at butcher or matadero? Wala po. Walang. Medyo may nakikita po akong violation regarding po dun sa diminution of benefits. So nagresulta po yun dun sa pagbabawas ng kanyang sinasahod. Ako po'y lumalapit sa hashtag ipabitag dahil po sa loob ng 3 taon akong nagmamaniho na walang bayad. Taon 2020 po ako nag-start magtrabaho Kambong Espino bilang isang butcher. Ngunit po nung nalaman nila na marunong ako mag-drive na may license ako, kaya ako pinagmamaniho nila. Pero po, nung nagmaniho po ako sa kanila ay may bayad. Nung time na po ng simula nung 2021, tinanggal lang bayad ko sa pagmamaniho. Sinabukan ko pong tanungin, ngunit ang sagot po sa akin ay kasama na daw sa oras ang pagdadrive ko. Ang pinagtataka ko lang po, taon 2020, na nagdadrive ako, ay nababayaran ako. Bukod yung pag-butcher ko, bukod yung pagdadrive ko. Bakit simula nung 2021, nagdadrive ako, hanggang ngayon hindi ako binabayaran ng amo ko? Sir Ben, sana po matulungan niyo po ang aking daing sa kumpanyang pinapasukan ko dahil po sa kakulangan po ng pasahod sa akin dahil po sa isa akong driver na hindi ako binabayaran ng pinapasukan ko. Gusto mo sabihin pinagsamantalahan ka? May pananamantala. Inabuso yung pagkatao mo na parang niloko ka, yung bang gusto mong sabihin. Why did they have to take advantage of this guy, abuse this guy, exploited this guy? We're not here, we're here to help, just to make sure. She just want to be paid rightly, okay? He just want to be paid rightly. That's all he wants. So, tama ba yung pagkakaintindi namin sa reklamo mo? Matadero ka, which means butcher, di ba? At the same time, driver ka, nung una, separate. Kumbaga, magkaiba yung bayad sa pagiging matadero, tapos may additional ka rin sa pagmamaneho. Then, later on, parang nung taong 2021, nawala na yung bayad sa pagmamaneho. Kumbaga, kung ano yung sweldo mo sa pagiging matadero, yun na rin yung sweldo mo sa pagdadrive. Okay. Minsan lang po. So, magkano ba yung binabayad sa'yo sa pagdadrive dati? Dati po, ang bayad na sa akin sa pag-drive, as in, ang isang araw ko nung dati, 500, tapos 500 din sa pag-drive. Sa pagmamatadero. So, kumbaga, 500 sa pag-butcher, 500 din sa pagdadrive. Every day yan. So, 1,000 pesos a day ang kinikita Dati mo. po. Pero ngayon, magkano ang kinikita mo? 500 na lang. Ngayon po, dinagdagan ako nila ng sahod, bali ginawa na po na lang 700. 700. So, plus 200. Okay. So, originally 500. Ginawa nilang 700. Okay. Ano ang dahilan? Bakit nila in-increase? Nagkaroon ba kayo ng pag-uusap na, sige, dadagdagan ko sweldo mo, pero ito yung trabaho mo. May ganun bang nangyari? Wala po kami pinag-usapan. Matanong ko lang, yung pagbayad dun sa 500, di ba 500 yung sahod mo? Tapos pagka kada drive mo, 500. Tama, so kada drive, 500. Kung wala kang biyahe nitong araw na to, walang bayad ng 500. Wala po. Kumpara dito ay 700 all throughout na yan. Okay, so tinaasan ka at ginawa ka na. So wala ng 500 kada drive. Pero yung designation mo, wala bang sinabi na, okay, simulan ngayon dahil tinaasan ka namin, ikaw ay isang driver na at butcher or matadero? Wala po. Wala. Okay. So, siguro, nagkaroon lang ng miscommunication or something na hindi nasabit ng tama ng company. So, tawagan muna natin siguro yung sa DOLE. Yung si Attorney Joel Petaca is on the line, Director 2 of DOLE Manila Field Office. Magandang umaga po, Attorney Joel. Hello, good morning po, sir. Yes. Sa inyong tagapakinig po. Sir, meron pong lumapit sa amin na matadero daw at ginawang driver. Nung una daw, nung 2021, ay siya ay binibigyan ng about 500 pesos. Tapos another 500 pesos na additional kapag magdadrive siya kada biyahe.
Pero ngayon naman, sir, yung nangyari is tinaasan siya to 700 pesos per day. And then yung nangyari is wala nang additional na 500 dun sa kanyang pagdadrive. Pero walang specific na communication or sinabi na talagang driver matadero na siya. Okay. Ngayon na ito, kasi ganito, meron po kasi tayong Article 100 po sa batas, sinasabi po yung, pinagbabawal po yung non-diminution of benefits. So, bawal po yung pagbabawas po ng benepisyo na natatanggap na ng isang empleyado. So, ibig sabihin, kung dati nakakatanggap siya, kung 500 plus 500, so 1,000. Yes. Ngayon, parang lumalabas, ginawang 700 na lang. So, nabawasan. So, medyo may nakikita po akong violation regarding po dun sa diminution of benefits. So, nagresulta po yun dun sa pagbabawas ng kanyang sinasahod na pwedeng maging violation po yan under Article 100 the Labor Code. Kung yung trabaho pwedeng bawasan po ng employer, pero yung benepisyo po, yun po ang hindi po pinapayagan ng batas. So, kahit na hindi na siya pinag-drive or binawasan yung kanyang trabaho, wala namang problema tayo dun. Pero ang magkakaroon ng problema, pag binawasan na po yung kanyang sweldo o yung kanyang benepisyo, doon na po magkakaroon ng possible violation po doon sa tinatawag na natin pong diminution of benefits. So, sir, anong maging action ng inyong office dito sa case ni Mr. Jose? I advise si Mr. Jose po na pwedeng lumapit po sa aming tanggapan. Pwede po siyang dumulog po sa amin at mag-request po at mag-file po ng kaukulang reklamo po para maipatawag po natin yung kanyang employer. Sige, sir. Or kung hindi man po, pwede din po natin pa-inspect po, papuntahin po natin yung ating labor inspector po doon sa establishment. So nakuha ko naman, sir, yung sinasabi ninyo yung sa labor code na hindi pwedeng bawasan yung sweldo kahit doon sa pagbawas ng kanyang trabaho. Kasi tama naman, sir, yung sinasabi ninyo. Matanong ko lang, sir, pagdating naman doon sa ibang bagay, ito lang, sir, yung nakikita niyo na posible. Ito, so far, based po doon sa kwento po ninyo, yun lang po muna yung ating nakikitang possible violation po ng kanyang employer. Kasi, sir, meron din sinabi yung lumapit sa amin ng complainant na posible na violation is yung wala rin daw kontrata na pinirmahan between the employee and the employer. Ano yung masasabi niyo doon, sir? Regarding naman dyan, kasi ang employer-employer relationship naman can be established not necessary through an employment contract. Yes. So, minsan, kahit walang employment contract, hindi ibig sabihin na wala ng employer-employer relationship. So, meron pa rin po yun. You can prove the employer-employer relationship through other means po, through other evidence, like payslip o kaya mga ID, yung mga ganon. So, as far as non-execution of employment contract, wala naman po tayong nakikitang violation po doon. Pero, kung may issue po doon sa employer-employer relationship, sabi ko nga po, may other evidence to prove. Pero siyempre, yung employment contract, yan po yung pinaka-ebidensya po para mapatunayan na meron nga pong employer-employer relationship between the employer and the employee. Opo, sir. Dali lang, sir. Tatanungin ko lang tong si Jose. Meron ka bang mandatories or benefits? Wala po lahat. Ultimo po ba yun dito? Wala. Wala po kami. Ano lang, parang allowance lang? Wala rin pang allowance. Hindi, yung allowance meaning yung sahod mo. Yun Yung sahod mo may deduction ba yan? Wala namang po. Walang deduction? Wala lahat na. So wala kang mandatories nor benefits. Sir, siguro paki-check na lang din yung dito sa part niya. Yeah. Yung sa part ng kanyang mga benefits, if possible na kung talagang wala at mapatunayan niya na talagang wala, is possible na maging against din ito sa company. Yes, sir. Siguro ang maganda po talaga, papuntahin po siguro sa aming opisina po para po may detalye niya po lahat po yung kanyang mga reklamo at mailagay po, may isulat po, para naman ma-actionan namin at maimbitahan po namin yung kanyang employer po. Sige po, attorney, asahan na lang namin yun na reklamo. Opo. Sige, attorney, asahan namin yun at we'll refer him to your office. Maraming salamat po at magandang araw. Yes po, magandang araw din po. Salamat din po. Okay. Kausapin na natin ngayon si Attorney Batas Mauricio on the line, resident lawyer ng BITAC. Magandang umaga po, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl at sa ating pong kasama. At tayo po nakikisa doon po sa pananaw ng ating nakausap sa Department of Labor. Tama po yung pagpapahayag, may Article 100 po ang Labor Code of the Philippines, kung saan nakalagay dyan, pinagbabawal ang pagbabawas sahod o ano pa mang benepisyo
ng manggagawa, tinatanggap ng manggagawa dahil sa kanyang trabaho. Meron pa din pong karagdagan dyan, lumilitaw po ngayon, isang kasong kriminal itong ganitong klase ng hindi pagbabayad ng wasto. Doon po sa lumilitaw na napagkasunduan ng manggagawa at saka po ng employer. Tama po yung direksyon ninyo. Yung po hindi kinakaltasan sa SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig, at ang withholding tax, lahat po yan, kasong kriminal, hiwa-hiwalay po yan, at yan po ay may pananagutan ng employer kada kinsenas, kada 30 na hindi po siya kinakaltasan. Yun po, Ginoong Carl, ang malaking problema nitong employer, nitong ating bisita sa ipabitag mo ni Ben Tulfo ngayong umaga. Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Maraming salamat sa ating pong mga kababayang patuloy na nagtitiwala sa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Magandang araw po. Maraming salamat po, Attorney. Magandang araw po. So nakita mo naman, Jose, no? So binibigyan ka lang din namin ng liwanag at para magawa ng action itong case mo. So ang mangyayari is para alam mo din kung ano yung karapatan mo, merong Article 100 Labor Code which is a criminal case, kasong kriminal. So pwede mo yan bilang karapatan ng isang empleyado, pwede mo yan sabihin dun sa DOLE yung mga detalye para magawa nila ng paraan at ma-actionan at mapatawag itong company mo. Okay? Sige. Yun lang naman ang aming masasabi at maraming salamat din sa paglapit sa aming tanggapan. Hinggit sa sumbungan, imbestigahan anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, tatak Ben Tulfo. Sa ngalan po na aking ama na si Ben Tulfo, ito ang hashtag ibabitag mo. Pagkatapos ko po ipalabas sa programa, in-endorse po ako sa NLRC para doon po kayo mag-usap ng amo ko para matapos yung nireklamo sa kanya. Unang in-offer po lang sa akin is 65,000 pero hindi ko po yung inukihan kasi po para sa akin po medyo agrabyado po ako. Ngunit po nung pinabalik kami ng arbiter na kausap po namin, noong time na dumating na sila nung oras na yon, nung pitsa na yon, bigla po ko nirepare ng 75,000. At yun po, inukihan ko na po yun. Kahit alanganin, okay lang sa akin. Basta importante, yung naghiwalay po kami ng maayos na walang pag-alilangan. Kaya nagpapasalamat po kay Sir Ben na dininig niya yung mga daing namin dito sa Bitag. Maraming salamat po, Sir Ben. Sana po, lalo pong magtagal po itong programa nyo para sa amin mga mahihirap na kaya namin, na pwede pala kaming magreklamo sa anumang anomalya na hindi po namin na gusto sa pagdating sa amo namin. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo, Sir Ben. Salamat po. Sana po marami po kayo matulungan.